Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mecha Army for Japan, Kabayan Leo. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong August 1 to 8, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto mo ng personal reading para sa details at energy mo lang talaga gusto mo kuha natin, lalagay ko sa screen yung aking FB at paki-message na lang ako sa messenger o nasa description below yung aking link. Or pumunta kayo sa YouTube ko mismo, nandiyan po yung link ng aking FB para dyan na lang kayo kumuha para hindi rin kayo ma-scam kasi may nanggagaya sa akin. Vice versa, energy, general reading, hindi mo ito personal reading. Halayo. Okay, andito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay kang iniisip. No, may mga bagay ka na iniisip o may mga bagay ka na gusto mong gawin o ma-achieve this time sa nakita ko sa'yo dito, magkakaroon o may mga iniisip ka, maybe ano sa iba, may mga iniisip ka na gusto mong desisyonan this time. Nagkakaroon ng konting emotional sa ibang aspeto ng buhay mo o pwedeng medyo emotional itong sitwasyon na gusto mong desisyonan sa buhay mo o kaya is may mga bagay ka kasi na gusto mo ring i-recover. May mga bagay ka na gusto mong mag-success. Nagkakaroon ka ng pagpaplano this time o may mga plano ka na gusto mong umpisahan sa nakikita ko sa iyo dito. Sa iba dito, ginawa nyo na to dati. Pero muli nyo itong gagawin. Sa iba naman sa inyo is may mga bagong project kayo o may mga bagong idea kayo or plano na gustong gawin. Nandito rin yung point na may mga papers and documents ako na nakikita sa iyo. Maaring matagal mo itong ginagawa siguro para sa iba ha, na magkakaramdam ka ng konting disappointment when it comes dun sa papers na yon or konting lungkot when it comes dun sa papers and documents na yun na kung saan aspeto ng buhay mo yan. Sa iba naman sa inyo, magkakaroon ka ng disappointment sa isang lalaki. Yan ang sinasabi dito. Or makakaramdam ka sa kanya ng lungkot, sadness, yun ang nakikita ko. Nandun din yung point na may mga sitwasyon ako na nakikita na parang ililibing behind mo. Parang nandun sa point na yun. Para sa iba ha, parang there's a situation na ililibing behind mo. Parang ile-let go mo siya, iiwasan mo siya, tatalikuran mo siya para sa iba, or hahayaan mo siya na doon sa point na yun ano, sa nakikita ko sa iyo dito. But still, kahit na gano'n yung mangyayari sa iba, but still keep holding yung sitwasyon na yon. Or pwedeng maiisip mo pa rin siya, or pwedeng sa iba sa inyo is magkakaroon ka lang siguro ng distant, ganyan. Magpo-focus ka lang siguro sa mga hinihiling mo o gusto mong makamit sa buhay mo, pwedeng nandun sa point na yon. Sa iba may mga, tulad sabi ko, mailelet ko iba, di ba? O may pagpapasya kayo, pwedeng sa iba dito may mga ikakat na talaga kayo sa buhay nyo. Yun ang nakita ko sa iba sa inyo. But still, there's a happiness, successful, enjoy sa iyo. Eh kasi nga birthday mo. Happy birthday, belated, happy birthday in advance sa mga Leo. Yan. Nagkakaroon din ng mga pagkaplano nga sabi ko sa iyo. And then also, is may tao na gustong mag-apology. May tao na gusto mag-apology or may taong gusto bumalik, pero nagmamatigas siya. Hindi ko alam bakit. Nagkakaroon ng pag-isolate dito sa sitwasyon na ito. Or pwede ikaw yung nag-isolate or siya yung nag-isolate. Nando yung point na yon. Andito rin yung point na may tao na may sikreto. May tao na may pag-iwas eh. Pwedeng dahil sa sikreto na yon, iiwasan ka niya, or ikaw iiwasan mo tong tao na to, or may taong talagang iiwas sa'yo, or may iniiwasan ka maybe ano, sa iba sa inyo. Magkakaroon ka ng communication sa isang babae. Pwedeng itong babae nito is may distance. Pwedeng nasa ibang bansa, nasa ibang lugar, o probinsya, o kalapit baryo. Ikaw ang kukonect sa kanya, or siya ang kukonect sa iyo. Nahandito rin yung point na meron ka daw na isang malaking desisyon sa buhay
or isang importanteng sitwasyon sa buhay na gusto mong pagpasyahan. Pero pinag-iisipan mo itong mabuti or talagang nag-isolate ka doon sa sitwasyon na iyon. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Yes. Tingnan natin. Tingnan natin ang iyong energy. Energy po ni Leo. August 1 to 8. Your energy, Leo, tandaan mo, hindi mo ito personal reading, okay? Ay, anak, buntot. Kasi nandyan ka. Okay. When it comes sa yung energy, is nandito yung sitwasyon na na you try to make it balance naman any situation into your life. Ano, nahandon ka sa point na iyon. Nahandito rin yung point na when it comes sa yung energy, pwedeng may mga bagay ka na gusto mong gawin. Tulad ng sabi ko kanina, may mga bagay ka na you want to walk away, you want to let go, o kaya is gusto mong i-withdraw yung situation na yon. O mag-escape dun sa sitwasyon na yon. Yun na nakita ko para sa iba. No? Handito rin yung point na magkakaroon, when it comes sa energy mo kasi, you value the person who value you. Nandun ka sa point na yun. Yun nga lang, hindi kasi lahat is ganun ang nangyayari. Pwede kasi may mga tao sa iba sa inyo, kahit gaano mo siya binavalue, makakaramdam ka sa kanila ng lungkot or disappointment. Nandun sa point na yon. Kaya makakaramdam ka ng ganun. Pwede yung magiging emotional ka sa tao na who's connected sa'yo this time. Pwedeng nandun sa point na yon, or malulungkot ka dahil sa kanya, o may mga ikalulungkot ka na mararamdaman or disappointment na mararamdaman sa iba sa inyo. Oo, nandun yung point na yun. Nandito rin yung point na may mga bagay o sitwasyon ka na parang nagbabago yung iyong, ano ba dito? Nagbabago yung perspective mo. Parang magkakaroon ka ng pagbabago when it comes to pananaw sa kinabukasan mo. Yun na nakikita ko. Babaguhin mo siya. Yun. And then also is, pwedeng sa iba sa inyo is you're thinking about traveling. No, malayo man yan o malapit, or pwedeng magkakaroon ka ng connection sa taong malapit sa iyo. Sa iba sa inyo, ahead to sa iyo eh. Ibig sabihin, either magulang mo, ate mo, kuya mo, basta mas ahead yung edad niya sa iyo. Yun na nakikita ko dito. And dito na yung point na mas more kang mag-focus this time sa sarili mo, mas more mong i-value this time yung sarili mo, siguro sa mga iniinom, kinakain, or pwedeng mas aalagaan mo yung sarili mo, or baka naman kinakailangan na rin, ano? Kasi iba sa inyo is medyo nananaba. Yung nakikita ko sa iba sa inyo. Okay? Sa iba naman sa inyo, siguro may mga iiwasan kayo. Yan, or may taong iiwas sa'yo. Parating kay Leo. Ano po ito, universe? Energy reading. Hindi mo to personal reading, kaya huwag kayong masyadong maapektuhan. Gawin yung guide yung mga warning, ha? Okay. Ooh, okay. Parating sa iyo. Parating sa iyo is magkakaroon o may mga situation na hindi magiging maganda. Pwedeng sa iba dito, this is a conflict. Malaki man o maliit yan. Pwede magkakaroon ng mga complicated situation o magkakaroon ng mga conflict situation in life. Pwedeng related sa iba sa inyo sa family, or pwedeng ito is related sa trabaho or sa pera sa iba sa inyo. Andito rin yung point na may mga financial dispute
or magkakaroon sa iba sa inyo ng um, medyo problema when it comes to a money. But still, very careful ka naman eh. Pagdating sa pera, ang careful mo. Nandun din naman yung paghihigpit sa nakikita ko sa dito. Pero hoping, no, give your effort and hard work. Pero titina pa rin natin yung money mo para hindi talaga totally na hindi maging maganda yung ano mo, yung pera mo, di ba? But this time, mas nakikita ko naman ngayon this time na mas naghihigpit ka ngayon sa nakikita ko dito. Or you need, or you need. Oo nga, you need. Magkakaroon na ng development in some aspect of your life sa iba sa inyo. Pwedeng magkakaroon ng mga recovery, improvement, or pagbabalik ng lakas ng loob mo. Mas magiging more on practical siguro yung iba sa inyo. Yun ang nakikita ko sa inyo. Nagkakaroon ng mga pagsasaayos, no, sa iba. Maaring inaayos mo na o mas naiintindihan mo na at nagkakaroon ka na ng kamalayan this time kung ano mga bagay na gusto mong ayusin, gusto mong planuhin. Yan. It's good, It's good yung energy mo kasi yung nakikita kong maganda. Kumbaga, handun yung pagbabago magaganap sa buhay mo sa nakikita ko sa iyo dito. And then also, handito rin yung point na sa iba sa inyo, kung may mga naiisip kayo na gusto nyong bilhin, siguro mas maganda na pag-isipan yung maigi. Okay? Pero tinapara natin yung pera mo. May end of a cycle happen sa buhay mo. May pinag-iisipin ka. No? Yeah. Sa iba naman sa inyo, it's more a transformation. Magkakaroon ng transformation kung saang aspeto ng buhay mo yan. Sa pera, yes, magkakaroon ng pagbabago pagdating sa pera mo. As is, mas magiging maganda yung nakita ko eh. Sa iba naman sa'yo, may mga paglipat na sitwasyon. No? Pwedeng may mga ililipat ka o may maglilipat ka or may mga, basta may paglipat eh. Pang umaga, patanghali, pang gabi, section 1, 62, 63, or pwede rin naman kasi sa lugar, place, tirahan, trabaho, pwedeng nahando sa pag na yun, sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, may pinag-iisipan ka na gusto mong umpisahan. You want to start something, pero parang nahandoon sa point na nagdadalawang isip ka sa situation na yun. No, yun na nakikita ko dito. Pero parang gusto mo siyang i-progress. Tulad ng nakita natin kanina. Sa nakita ko dito. Magkakaroon ng union, open communication, commitment sa isang tao sa nakaraan. Ibig sabihin, nagkaroon na kayo ng connection nitong tao na to. Pero magkakaroon muli kayo ng connection. Hindi ko alam kung by the call, by the text message, or person to, one-on-one. Pero may tao magkakaroon kayo ng connection muli, kilala mo na itong tao na ito. Yun ang nakita ko dito. Sa iba naman sa inyo is may mga panaginip o may mga panaginip kayo na hindi nyo maiintindihan. Pwedeng mga mananaginip yung iba sa inyo ng may mga related to a death, related sa mga kamatayan, ganyan, related sa mga namatay, related sa may mamamatay, mga ganyan. O kaya yung mga sitwasyon na hindi mo maiintindihan na panaginip. Pero there's a sign. No, may sign doon. Makikita nyo, pag alalahanin nyo maigi. Kung maalala nyo lang lahat, basta alalahanin nyo maigi, yun, may mapapanaginipan daw kayo. Yun ang sinasabi dito. Alam mo, magkakaroon na pagbabago sa'yo. Ang hindi lang maganda siguro dito, ang nakikita ko sa'yo dito, is may complicated situation kasi ako nakikita sa'yo. Yun. Tapos, may marireceive ka raw na gift. Congratulations. Gift, love, support, or money. Magkakaroon ng mga getting together kasi nga your birthday, diba? Malaki man o maliit yan, o magkakaroon lang ng mga kahit konting celebration, ganyan, parties, event, close relationship, getting together, family, unity, reunion, mga celebration na mga doon sa point na yon, or sa iba sa inyo is may mga coming home. Yung nando sa point na yon. Baka may uuwi kang Pilipinas, o probinsya, o kalapit baryo, o may parating, o pauwi, papunta sa'yo, pwedeng nandun sa point na yun, no? Sa iba sa inyo.
May burden ako nakikita sa'yo. As in, may burden. May burden, may pagpapabaya, may mga unexpected, anak, pupo yan, mga unexpected change happen sa'yo. Iba dito, mga family to. May mga hindi pagkakaintindihan sa pamilya. Tapos iba sa trabaho. Dapat iwasan ni Leo. Anak, gumin. Oops. Tama, nag-away pa talaga silang dalawa. Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo yung hindi ka hindi, 7-7 oh. 7-7 and 6. May tatlo kang 6, dalawang 7. Bo. Ito. Nga, ito lang pala yan. Hindi yan. Okay. Dapat mong iwasan, syempre yung ma-stagnant ka sa sitwasyon. No? O sa mga sitwasyon, sa pangyayari, o sa mga kaganapan. Iwasan mo na, alam ko na you are more on matured naman din, Leo. Siguro kasi may darating na pagsubok, kaya sinasabi ng universe na be more on matured o be more on maturity this time sa iba sa inyo. Andun yung point na habaan mo rin daw yung pasensya mo sa nakikita ko dito. And syempre is may mga bagay o sitwasyon din na kailangan mo talagang panindigan. Panindigan mo at gawin mo at aksyonan mo. Ibig sabihin, kung saang aspeto ng buhay mo yan, physically, emotionally, spiritually, kung saan man yan, sa pera, trabaho, give your hard work sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Iwasan mo yung mga ikaka-frustrate mo o yung mga sitwasyon na pwede ka ma-frustrate. Ano ba yun? Halimbawa lang sa pera. Order ka ng order, bili ka ng bili, tapos hindi mo iniisip mo man pero hindi mo expected na ang dami mo na palang nabili, 'di ba? Tapos pagbayaran na lalo na pag nagka-card ka, tapos o kaya mga pagbayaran na ng mga bills or mga yung pala magkukulang ka, 'di ba? Yun yung pwede ika-frustrate mo. Example ko lang yun o kaya sa trabaho mo medyo tamad-tamad ka, 'di ba? O tapos after nun, ang liit ng sahod mo, o sino may kasalanan? Ikaw, 'di ba? Kaya give your hard work. Iwasan mo na magkaroon ka ng mga pagpapaliban na situation. Ay, bukas na lang. Ay, sa next week na lang. Ay, sa ganito na lang. Ay, sa ganyan. Iwasan mo yun, ha? And syempre, iwasan mo yung mga sitwasyon na pwede kang ma-drain, ma-burn out, ganyan, mapagod. Kumbaga, sabihin mo, nakakapagod na, hindi, palagi na lang ganito yung buhay. Kasi alam mo sa sarili mo, bakit? 'Di ba? Kasi ikaw yung may gawa nun. 'Di ba? And now, ano yung kailangan mong gawin ngayon? You need to see the fact ng sitwasyon, ibig sabihin. Ganun yun, no? And yun ang mga dapat mo na iwasan, na magkaroon pa muli ng mga ganung sitwasyon tulad ng dati. Kailangan mo talaga na protektahan yung sarili mo. Protektahan yung dapat protektahan. 'Di ba? Kailangan mo maging matatag, huwag ka mapanghihinaan ng loob. Ganun. And then also, syempre, any situation, kaya mo namang labanan yan. Sa nakikita ko sa'yo dito. No? Yun. Kailangan meron kang strong will. Uy! Love. Ay, hindi pala to. Tingnan natin ng love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Tsaka siguro forgiveness, no? Sa iba, para sa iba. Siguro, need din ng forgiveness. Kung may mga sitwasyon na may mga sad memories, broken promises in the past, o mga siguro forgiveness is needed din sa iba sa inyo. Love. Kapatid, anak, magulang, nakakabahan ako sa'yo. Anak buntot mo! Buntot mo. Kung sino matong love na to, your love.
Uy! Aray ko. Kapag ang mga anak mo ay alert na alert at alive na alive, di ba? Ay! May devil! Kala Leo. Diba dito family to? As in. Okay. Sa mga single dyan, maaaring may nakakausap ka na? Yan. Maaaring may nakakausap ka na. Pwedeng kasamahan mo sa trabaho to or talagang kilala mo na to. Yun ang nakikita ko to. Parang nagkakaroon kayo ng pag-uusap nito eh. Pwedeng may distance ito, no? Sa iba sa inyo. Pwedeng nasa ibang lugar, ganyan. O pwedeng may distance yung edad nyo. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Ganun. Ang hindi ko lang maintindihan sa kanya, dito sa mga single, pwedeng dalawa ito, no? Dalawa or tatlo sa iba. Pwedeng handun yung attraction nila sa'yo, no? Dito sa'yo, Leo. Yun ang nakita ko. Well, kung sino man, maaari may nakakausap ka na rin naman sa kanila or pwedeng dalawa o tatlo sila na nakakausap mo sa nakita ko dito. Pero may something eh. Parang, hindi ko alam kung sino sa kanila, but you need to be very careful na lang din sa nakikita ko dito, ha? Yun. Baka ma-misunderstanding mo yung situation. Okay, sa mga nagkahiwalay naman dyan, yes, maaaring matagal na rin kayo nagkahiwalay nitong taon na to, no? Yun, maaaring nagkaroon na ng paghihiwalay or kung bago man kayo na naghiwalay, isi-save na lang natin, yun na nakikita ko, masyado naging toxic itong relationship na to. Kung titingnan ko dito is, nandun yung point na sa iba sa inyo, pwedeng itong taon na to is may pamilya na talaga. Sa iba naman, kung wala naman siyang pamilya, is nahandol lang yung point na madali lang siyang maakit, no, sa situation. Kumbaga, siguro palagi niya sinasabi, friend, ganyan, pero hindi naman pala, di ba? Nagkaroon ng third party relationship. Sa nakita ko dito, hindi lang kasi ikaw yung kausap niya or ka-textmate niya, may iba rin. Actually, marami to, no? Yun ang nakikita ko dito. Nagkaroon ng movement, nagkaroon din ng pag-iwan sa ere, ang nakita ko dito. Pero, isa sa inyo is still na nagkakaroon siya ng lungkot o pagsisisi sa sitwasyon. Gusto pa rin niya ng partnership pagdating sa iyo. Maaring magkakaroon kayo ng connection nito, no, by this week or maybe by this August. Yun ang nakikita ko sa inyo. Yun. Yung iba dito, ano kayo, no, na Friendster kayo, no? Kasi iba dito, Friendster lang to. Kumbaga nahando yung point kasi na um, makasarili sa akin kasi itong taon na to, no, or vice versa. Sarili lang din niya iniisip niya. Yun ang nakita ko. As long as siya is masaya, as long as ganito, mapufulfill niya yung sarili niya, yun ang nakikita ko sa kanya. As in. And then also, kung kayo naman is may third-party relationship, sa iba sa inyo, pwedeng kayo yung third-party relationship or ikaw yung gumagawa ng third-party relationship. Or kung hindi man, sasabihin ko na lang din, yes, may third-party relationship, no, na handun sa point na iyon. Pero sana wag kayong parehong gumawa ng hindi maganda kasi it's karma. Ang sabi naman dito is, parang sinabi sa'yo nung lalaki, or sinabi ng isa, nagsalita ang isa sa inyo, or pwedeng alam ng isa sa inyo na meron talaga. No? Yun na nakita ko. Kasi hando yung talking na sinasabi. Pero kung sasabihin mo sa akin na pwedeng iba sa inyo is may family talaga ito, or may karelasyon. Kasi nga, kung either ikaw yung third party, tas may family siya, or ikaw yung may pamilya, or naggawa ka ng third party, pwedeng nando sa point na yun, ano, sa iba sa inyo. Pero alam mo, kung sasabihin mo sa akin na mahal ka niya, hindi. Hindi talaga. Sorry. Siguro, kung matagal na kayo nitong tao na to, siguro kung may anak kayo, siguro dahil sa para sa anak, pwedeng nahando sa point na ninyo, ano. Sa iba naman siya, kung bago kayo, or hindi naman gano'n na super tagal kayo is, or pabalik-balik, maybe gano'n, hindi siya love eh. It's more on obsession, or it's more on needs. Yung situation, it's more on
parang nagkaroon lang kayo ng pag-uusap, okay, tayo, ganyan. Pwedeng sa'yo, siguro mahal mo siya, di ba? Pero sa kanya, hindi. Yes, they love you. They love you, not, not, hindi dahil sa, hindi dahil sa, ikaw yung main ko. Hindi dahil sa, um, ikaw 100% na mahal. Hindi ganon. Hindi ganon. I love you kasi nahadyan ka, na willing to support me and love me. Nahadyan ka, na willing na maintindihan ako, or handun yung point na parang a person who can lean on, nandun sa point na yun, ano. Pero sorry ha, kung ano, ito talaga yung nakita ko eh. Yun ang nakikita ko dito. So, may mga time na hindi talaga kayo magkakaintindihan. Siguro may mga time na talagang you feeling rejected, you feeling abandoned, ganyan. May mga sitwasyon na siguro yung iba hindi nyo talaga totally accept na nagiging ganito yung connection nyo. But it's your choice, ano, dito sa situation. Oo, alam ko na nanghihinayang ka o nang nalulungkot ka if ever na ganito or ganyan, ano, ang mangyayari sa situation. Pero, sa iba sa inyo, stagnant kasi itong ano eh, feelings na kasi yung iba sa inyo. Pero, ang nakikita ko dito, darating yung time, may iwan ka. Isa ang may, hindi ko alam kung ikaw yung aalis or siya yung aalis, pero mag-iisa yung magiging isa yung connection na ito. Darating yung time. As in. Sa ngayon, medyo stuck yung nakikita ko. No? Pero darating yung time. Magugulat ka na lang. Yayanigin ka ni universe when it comes dito sa situation na to. Or pwedeng darating yung time na marirealize mo na how value you are, kung gaano ka kahalaga, ganyan, na maaaring mag-focus ka na lang sa sarili mo, baka ikaw rin yung tumapos, pwedeng nandun sa point na yun. Pero sana, wag ka naman iwanan sa ere bigla, di ba? Yun na ako. Pero may pag-iwan kasi. Kung kayo naman is walang third-party relationship, sa mga walang third-party relationship, is maaring ang nagiging toxic in this connection is related sa family. No? Hindi ko alam kung may ayaw ba sa'yo or siya ayaw ng family mo sa kanya or yung family mo ayaw sa kanya, pwedeng nandun sa point. O may mga gusot related to a family, pwedeng nandun sa point. O may mga problema related to a family. But still, nandun yung love and support when it comes in this connection. Pwede may mga anak kayo, isa o dalawa, sa iba sa inyo, or kung wala naman, okay lang din. Handun din naman, nagkakaroon ng mga pagkaplano, handun yung devoted ng isa or bawat isa sa inyo, handun yung partnership, handun naman na nagbibigay namin ng effort, no, yung both of you or isa sa inyo pagdating sa connection na ito. Pwede rin kasi na LDR yung iba. Sa iba naman dito, pwedeng isa sa inyo is may sakit, no? Or pwedeng may mga pagdadaanan naman sa iba na related siya sa trabaho or sa pera sa iba sa inyo. But still, handun yung pagtutulungan no? Kahit na nagkakaroon ng hardship when it comes in this connection, handun yung pagtutulungan, hindi nawawala yung pagtutulungan na iyon. Yun nga lang, may mga darating lang talaga na sitwasyon na magkakaroon ng lungkot, disappointment, or may mga failure situation na magaganap. May mga ikakagulat, ikakashock, o ikabibigla ka na sitwasyon pagdating sa connection nito or in your situation, no, Leo, no? And you need to be prepared ang sinasabi dito. Yun ang nakikita ko dito. Tingnan natin ang iyong money. Money and trabaho, Leo. Sana yung iba sa inyo is hindi siya pala inom ng alak, ganyan. Medyo iwas-iwas na lang din kayo, no? Kahit mga konting ano yan. Baka yung isa sa inyo pala inom ng alak or ganyan. O baka may mga labas tapos makipag-join sa mga kabarkada, collegios, katrabaho, pwedeng ganun. Sa nakikita ko dito, maaaring magkakaroon ng mga ganun or baka kayo may mga isi-celebrate kayo, no? Kasi may mga celebration ako nakita sa iba sa inyo. Money and trabaho ni Leo. May debt ka na naman. Alam mo ba na Leo, may tao na nag-iisip ng, kanina ko pa ito nakikita eh. Hindi ko lang sinabi sa'yo. May tao na nag-iisip na gusto kanyang mawala,
Gusto niya umalis, gusto kanya na ganito, gusto kanya na ganyan. Kaaway ka ba? O pwedeng ikaw, baka may tatapusin ka. Uy! Uy, may full ka. Okay, when it comes sa mga walang trabaho. Sa mga walang trabaho, ang sinasabi naman dito, pwede kayo iba sa inyo, pwede kayo mag-abroad. No? Yan, pwede kayo mag-abroad sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, may nakikita naman ako interview. Kaya pwede kayo mag-apply. No? Kasi andito si King of Wands. Yon. Matatanggap naman kayo. Pwede iba sa inyo, nasa ibang bansa na rin kayo. No? Okay, kung may trabaho ka, sa may mga trabaho, nandito ka sa sitwasyon mo, wala, kaya, ikaw yung tao na wala kang pakialam sa mga nasa paligid mo. Alam mo yun, kumbaga, you are more on focus sa trabaho mo, sa stability mo, ganyan. Mas focus ka more sa sarili mo. Parang, gagawin mo yung gusto mong gawin, ganyan. Um, hindi ka bothered. Hindi ka ganun ka bothered, sa nakikita ko sa'yo dito. Kumbaga, pwede rin kasi na iniiwas-iwasan mo rin sila, ganyan. Oo, there's a bullying maybe in the past. Pero this time, kasi nagkaroon ka ng lesson sa mga nakaraan no? So, yun yung nakapagbigay sa'yo para mas maging matatag no? Sa situation. Yun na nakikita ko sa ito. Handin yung confident mo this time sa nakikita ko sa iyo dito, and you are the king, lalaki ka man o babae, yun na nakikita ko sa'yo dito. No? Handin yung live of faith mo this time sa nakikita ko sa'yo dito. It's good din naman kasi nagkakaroon naman din kayo ng pagkaayusan kahit papaano. Sa iba naman sa inyo is kung sa pera ito, sa pera mo this time is nahandun yung confident mo. Kumbaga, mas more kang nagiging more on wiser and stronger this time. Nandito rin yung point na hindi ka na tulad kasi ng dati no? Yung nakita ko sa mga nakarang hindi ka na tulad ng dati. Ngayon mas nag-iisip ka na, no? Sa nakikita ko sa dito. Ngayon parang nagkaroon ng high level situation pagdating sa iyo. Pagdating sa pag-iisip, pagdating sa pera mo. Nagkakaroon ng pagsasaayos sa nakikita ko sa dito. Andun din yung point na may mga bagong situation ako nakikita. Pwedeng halimbawa, nakabayad ka na ng utang mo, may mga bago nang simula na magaganap o mangyayari sa'yo, o kaya is simulang pagbabalik ng iyong confident this time. Kumbaga sa iba naman sa inyo is nandito yung point na nagkakaroon ng stepping up sa'yo this time. Yun ang nakita ko sa'yo dito. Sa pera mo maganda kasi ikaw to ikaw yan andito kasi andito yung sign. Dito kasi yung pagsisimulang muli. Alam mo yun, nagkakaroon ka ng pagsisimulang muli. Pwede nagsisimula ka na muli mag-ipon, nagsisimula ka na muli mag-focus, nagsisimula ka na muli ganito. Nagkakaroon ng high level. It's more on strong kasi yung yung energy na nakukuha ko sa iyo dito. Kumbaga itinatama mo na yung sitwasyon mo pagdating sa pag-manage ng pera mo. No, nahadon ka na sa point na yon. May mga bagay ka na nile-let go, may mga bagay ka na kinat sa buhay mo, ganyan. And dahil sa ginawa mo yon, dahil sa ginagawa mo yon, mas makikita mo ngayon yung resulta ng sitwasyon na magsasucess ka. Makikita mo siya. Yun nakita ko. Magkakaroon ng transformation at magbabago sa'yo pagdating sa trabaho at pera. Yun. Arigatou namaste, God bless.